na tinawag ng Diyos na kaibigan niya, isang righteous na tao sa buhay ni Noah. Genesis 7:1. Sabi dito, then the Lord said to Noah, go into the ark. Kasi pinagawa siya ng ark, nagsasuffer siya dahil sabi ng mga tao, siraulo ka, Noah. Ba't kayo gumagawa ng napakalaking ano? Nakita mo, ang panahon ay napakaganda. Ano ka ba? Nasisira na ulo mo? Pero hindi. In your household, sabi dito, go to the ark, nung magawa na, ang mga tao patuloy pa rin sa lust of the flesh, pag-iinuman, party-party, kung ano-anong ginagawa. Pero dumating na ang araw na sabi ng Diyos, go into the ark, you and your household, for I have seen that you alone are righteous. Iisa lang ang righteous, si Noah. Pero naligtas ang buong pamilya niya. Yun ang sinasabi dito ng Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Kung ikaw na ina, ama, ay righteous, pagtityagaan ng Diyos na intayin na ang anak mo ay maligtas. Kaya nga, dito, si Noah lang ang righteous sa paningin ng Diyos. Sabi dito, for I have seen that you alone are righteous before me in this generation. Pero iniligtas ng Diyos ang anak niya, manugang niya. At yun ang maglalagay uli ng panibagong lahi dito sa mundo. Dahil sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay namatay. At lahat ng hayop. Pumili lang ang Diyos ng mga pares-pares na hayop para magpalagong muli. So, sabi dito sa verse 5 ng Genesis 7, and Noah did all that the Lord had commanded him. Ito ay nireckon sa kanya na righteousness. Again, sino ba ang righteousness ng Diyos? Ang Panginoong Jesus sa panahon ngayon. Hindi tayo ang righteous. Kaya tayo ay pinatawad ng Diyos, kaya na-reconcile tayo sa Diyos because of God's righteousness. And God's righteousness is Jesus Christ. Kaya without Jesus, you have no righteousness in yourself. Hindi ka maliligtas. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang kaligtasan ay nasa pananampalataya at paniniwala. Sabi dito sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Sabi dito. At sinasabi ng Psalm 89:19, God spoke in a vision in His faithful one. At ang kinakausap ng Diyos ay ang mga taong faithful sa Kanya. Nagpapakita ng vision. Kaya ang warning sa atin ngayon, beware of false prophets. Maraming nananaginip ngayon na sinasabi, ito ang sinabi ng Diyos sa akin, ganyan, for money gain. Para mamaya, hihingan ka na, o sister, magbigay ka ng donasyon, magbigay ka ng ano, kasi nakita mo, maganda ang vision ng Diyos sa iyo. Sabi dito, beware of false prophets. Ang mga false prophets, they would go to hell. Kasi sabi dito na if there should be any visions, they would not include further revelation because nothing can be added to the Bible. It is written, nasa Biblia na lahat ang revelation. Wala nang dapat idagdag. Kaya ang vision ay, kung ikaw ay faithful, pwedeng mangyari ngayon. Ang buhay mo ay katulad ni Abraham, ni Job, ni Noah, na walang maipipintas. Ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay righteous. Na hindi ka paloko-loko, hindi ka nagmumura, hindi ka, kung ikaw ay magalit, humihingi ka ng tawad. Talaga yung righteous person. Sabi dito, ikaw ay faithful one, pwedeng magpakita ng vision ng Diyos sa iyo, sa iyong panaginip. Pero yung mga taong for money gain, sabi nga, ang sabi ng Diyos sa akin kalokohan nyo, huwag kang maniniwala. Huwag kang maniniwala. Kaya ang kinakailangan dito, put to test. Kinakailangan tingnan mo ang buhay ng tao na nagbibigay ng mga panaginip, mga vision. Ang buhay ba niya ay totoo? Ang buhay ba niya, sinasabi dito ay lumalakad siya, humbly walking with God? Ang buhay ba niya ay minamahal niya ang kindness, yung magandang loob sa kapwa? Ang buhay ba niya ay may justisya, yung hindi siya nangaagabyado ng kapwa niya? He loves justice. Titingnan mo ang taong ito at pwedeng paniwalaan mo na ang Diyos ay nag-vision sa kanya sa kanyang panaginip.
Pero kung hindi, ang taong ito ay ginagamit ng dyablo para ikaw ay lokohin,